Alleluia, 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 Alleluia. Si Jesucristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat, tayo'y kaniyang iniligtas. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagsimulang magsalita si Jesus sa mga punong saserdote, mga eskriba at matatanda ng bayan sa pamamagitan ng mga talinghaga. Sinabi niya, may isang taong nagtanim ng ubas sa kanyang bukid at binakuran niya ito. Humukay siya ng pisaan ng ubas at nagtayo ng isang mataas na bantayan. Pagkatapos, iniwan niya ang ubasan sa mga kasama at siya'y nagtungo sa ibang lupain. Nang dumating ang panahon ng pitasan, pinapunta niya ang isa niyang utusan upang kunin sa mga kasama ang kanyang kaparte. Ngunit sinunggaban ng mga kasama ang utusan, binugbog at pinauwing walang dala. Ang may-ari nagpapunta uli ng ibang utusan, ngunit kanilang pinukpok ito sa ulo at dinusta. Nag-utos na naman siya sa isa pa, ngunit pinatay nila ang utosang iyon. Gayon din ang ginawa nila sa marami pang iba. May binugbog at may pinatay. Iisa na lang ang natitira na maaring papuntahin sa kanila, ang kanyang minamahal na anak. Ito ang kahuli-hulihang pinapunta niya. Igagalang nila ang aking anak, wika niya sa sarili. Ngunit ang mga kasama'y nag-usap-usap, ito ang tagapagmana, hali kayo, patayin natin at nang mapasa atin ang kanyang mamanahin. Kanilang sinunggaban siya, pinatay at itinapon sa labas ng ubasan. Ano ngayon ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Paroroon siya at papatayin ng mga kasamang iyon at ang ubasay ibibigay sa iba? Hindi pa ba ninyo nababasa ang nasasaad sa kasulatan? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ng bahay, ang siyang naging batong panulukan. Ginawa ito ng Panginoon at ito'y kahanga-hanga. Tinangka ng mga pinuno ng mga Hudyo na dakpin si Jesus sapagkat nahalata nilang sila ang pinatatamaan sa talinghagang iyon. Ngunit takot naman sila sa mga tao, kaya't hindi nila siya inano at sila'y umalis. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Pwede bang batiin ang katabi ng magandang tanghali? Tayo po ay patuloy na nagninilay ngayon pong ikasyam na linggo sa siyam na Lunes, sa ikasyam na linggo sa karaniwang panahon. At minamahal na mga kapatid, sa ating pong ebanghelyo ngayon, ikinuwento ni Jesus ang talinghaga tungkol po sa may-ari ng ubasan at sa masasamang magsasaka. Ipinagkatiwala po ng may-ari ang kanyang ubasan sa mga manggagawa. Ngunit ng panahon na ng anihan, ayaw nilang ibigay ang nararapat sa may-ari. Kaya anong ginawa ng mga nangungupahan? Sinaktan nila ang mga alipin na pinadala
pinatay pa kahit ang nag-iisang anak nito. Malinaw mga kapatid na ang ubasan ay sumasagisag po sa bayan ng Diyos. Ang may-ari ay ang Diyos mismo at ang mga magsasaka ay mga taong pinagkakatiwalaan ng Diyos, ngunit naging makasarili at mapagmataas. Tatlong bagay po ang paanyaya sa atin ng ating ibanghelyong napakinggan para sa araw na ito. Una, tandaan po natin na ang ating buhay ay pinagkatiwala lamang ng Diyos sa atin. Tandaan po natin yan mga kapatid. Ang buhay po natin ay ipinagkatiwala lang sa atin ng Diyos. Kung tutuusin, wala naman talagang tunay na sa atin. Ang buhay, pamilya, posisyon, talento, at maging ang ating tagumpay ay kaloob at biyaya ng Diyos. Minsan ito po yung nakakalimutan natin. Akala natin tayo po ang may-ari ng lahat. At kaya kung gano'n na lamang ang pag-iisip natin, nagiging mayabang tayo, nagiging mapagmataas tayo, nagiging makasarili tayo. Kaya kapag may humingi ng oras, kaya pag humingi ng oras ang Diyos, nahihirapan tayong magbigay. Kapag hinihingi niya ang magpatawad, kababaang loob o paglilingkod, minsan ayaw natin. Pero mga kapatid, tandaan natin, kung ano man ang meron tayo, ayon ay dahil yan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos. Lahat yan ay ipinagkatiwala lamang sa atin ng Diyos. Pangalawang bagay mga kapatid, tandaan natin, paulit-ulit tayong kinakausap ng Diyos. Sa talinghaga po mga kapatid, paulit-ulit po nagsugo ang may-ari ng ubasan. At marahil, sa paulit-ulit na ginawa ito ng may-ari ng ubasan, hindi siya sumuko. Kahit yung lahat ng pinadala niya, sinaktan. Lahat ng pinadala niya, pinatay. At minsan mga kapatid, kahit matigas ang puso natin, kahit minsan ayaw nating makinig sa Diyos, ang kagandahan sa Diyos, hindi po siya agad sumusuko. Kahit paulit-ulit tayong magkulang, patuloy po siyang lumalapit at gagawa ng paraan. Tayo na ang nagkulang, pero ang Diyos lagi ang gumagawa ng paraan. Dahil paulit-ulit tayong kinakausap ng Diyos. Panghuli mga kapatid, si Jesus ang batong itinakwil, ngunit pundasyon. Sinabi po ni Jesus, ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo ang siyang naging batong panulukan. Si Jesus po ay tinanggihan, ipinako sa krus, ipinagtabuyan, ngunit siya mismo ang naging daan ng ating kaligtasan. Kaya nga mga kapatid, pinapaalala po sa atin ng Panginoon sa araw na ito, ang itinakwil ng mundo ay maaring siyang pinakamahalaga sa Diyos. Mga kapatid, ang ubasan ng Diyos ay ipinagkatiwala po sa atin. Naway mamuhay tayo ng may pananagutan, katapatan at pagpapakumbaba. Huwag po nating isara ang ating puso sa tawag ng Diyos. At higit sa lahat, tanggapin po natin si Kristo bilang pundasyon ng ating buhay. Mga kapatid, ang Diyos ay mabuti. Kaya nga kung ang Diyos ay mabuti, lagi siyang nagkakaloob at nagtitiwala sa atin. Kahit ilang beses tayong magkamali, paulit-ulit tayong mamahalin ng Diyos. At kung paulit-ulit tayong mamahalin ng Diyos, nawa sa puso natin, makita, maranasan, at maramdaman natin na ang Diyos ay tunay na sumasa atin. Sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa para sa araw na ito, pinapaalala sa atin ng Panginoon na siya ay Diyos
na mabuti. Amen.